Sa panahong tuldok lamang ang malinaw, ibabalik pa din ang tingin sa iyo. Hindi matatakot sa banta ng tapos o sa unos. Bibitawan na ang panulat at hahayaang ikaw na ang sumulat. Sa'yo lamang ang tingin, kahit yakap ng bagabag, magpapatuloy, magtitiwala. Hawak ang tiwala, nalilipat din ang pahina. Hi guys! Ayan, welcome to the podcast. Ayan, may kasama tayo, ang aking D-group leader, si Miss Glodane, si Sis Glodane. Ayan, welcome to the fourth episode na. Hello, fourth. Ayan. Ano din siya, entrepreneur. Kasi 'di ba? Yeah. Small business, So kasama ko siyang OFW dito, tapos nakilala ko siya through CCF. Siya yung D-group leader ko and may business siya sa mga pasabay, Homewell. Oo, yun. Very, siya, very productive. Ayan, and pinaunlakan niya tayo to have this episode with us titled Eyes Fixed, Faith Steady. Ayan, so thank you for joining me. Thank you sa pag-invite din. Oo. Medyo, kinakabahan ako kasi it's my first time na mag-join ng podcast. Oo. So matagal ko na siyang iniisip na isama. Oo. Iniisip ko lang ano kayang episode yung maganda. Tapos yon, napaka-timely. May i-share ko din sa kanila yung reel eh. Yung aking reel na sa TikTok. Sa'yo lamang ang tingin. Sa'yo lamang ang tingin. Oo. So nung buti pumayag ka. Oo. Kasi baka mabibisi na rin ako. Oo. Pero matagal ko lang sinabi sa kanya na possible i-invite ko siya sa mag-podcast. Ayun. So nakita mo yung sa TikTok. Doon siya inspire na may pinagdadaanan ako noon that time. And I think that was the moment na sabi ko nga sa kanya, nag-total surrender talaga ako kay Papa. Na parang ano yung mangyayari in life na yung sobrang, kumbaga, sukdula na yung nangyayari sa'yo and how to fix your eyes to the Lord. Diba? Ayun. Ako din, I'm grateful din to be part of this, of this podcast. Siyempre, excited din ako to see and share how God taught me about fixing my eyes on Him talaga. Kasi, yun nga, mahirap talaga. Apart from Him, di ba, we are nothing. So, we need to fix our eyes on the Lord. And yan, excited ako na ma-share yung journey ko about my relationship with the Lord and paano ko na-handle yung mga circumstances with the Lord. Yun. Kaya siya talaga yung sinama ko kasi syempre hindi group leader ko. Alam niya kung paano hihimayin yan. Yan. And I believe this is the best episode talaga na mag-discuss natin. So, yan. So, first, sometimes God allows us to reach our limit so we can finally surrender to Him. So, yun. I think nga yun, parang sa akin, sa experience ko that time, parang yun, I'm doing life alone. Kumbaga, pinupurso ko yung world. Kung feeling ko, siya yung magsasatisfy sa akin, doon ko mahanap yung fulfillment. And hindi ko fully kilala si Papa. So, I think sa akin parang talagang dadalhin ka ni Papa God dun sa point, hahayaan ka niya. Oo. Hahayaan ka niya na sige, gawin mo yung gusto mo. Pero yun nga, nakita ko rin yun kay na Tete Lestay ata yun na sabi niya, parang God is a chaser. Parang hindi kanya talaga tayo lahat titigilan hanggang hindi tayo nagiging kanya. Papayagan ka lang niya, iaalaw ka niya, pero kumbaga, isisika pa rin talaga niya para bumalik sa kanya. So, ako yun yung na-experience ko with that reel sa TikTok na I'm doing my life alone until God humbled me na parang, okay anak, you can never do it alone or hindi mo talaga kayang mag-isa kasi kailangan kasama mo. Oo. Yun. Ako din, I think yung one reason din na inaalaw ni Lord is yung to reach our limit. Kasi kung magde-depend tayo sa own understanding natin, wala hindi talaga natin kakaya. Kaya inaalaw niya yung mga challenges, mga circumstances sa atin na ma-reach yung limit na yun to go back on Him na ay kailangan ko pala si Lord sa life ko. Kasi yun nga, pag sa own strength lang tayo magre-rely, yung emotion natin high So, hindi natin alam yung emotion na yun is magiging pala. Hindi natin alam kung right path ba yun or magiging
dahil sa choices na yun, mas mapapalayo pala tayo kay Lord. And it's really good to reach our limit din. Ako din, kasi yun, pag the more na hindi ko kaya yung mga problema, doon ako parang humble ako ni Lord na, Lord, hindi ko kaya. Parang, doon ka na mapapastart ng prayer na ikaw na bahala, Lord. Kasi ito, mga bagay na to, hindi ko na kaya kontrolin. Yun. Oo, yun. Kasi nga, kumbaga, yun, yung na-mention mo doon sa emotions. Like ako, na kwentuhan nga namin, parang ako very emotional ako. Parang when it comes to life, ganyan. Pero yun nga, yung emotions kasi, pag doon ka nag-base, minsan, hype lang siya at the moment. Yun lang yung nararamdaman mo. Tapos, pagdating naman banda-banda dyan, okay ka na. 'Di ba? So, ang dami mong naging response or malalaking decision na nagawa. Tapos, na wala naman. Kumbaga, kung pinalipas mo lang pala, okay ka lang naman. Oo. 'Di ba? Na ang lungkot kasi minsan, syempre, yun nga, kumbaga si Papa God nandiyan naman siya to save us, pero yung consequences Oo. nung choices natin, nung actions natin, haharapin pa rin natin yun eh. Mm-mm. So, yun. Kaya talagang, for me, yun yung isang, when you surrender your life to Him, yun yung mahahanap mo talaga, yung wisdom and discernment, na you go beyond or above your emotions, na yun yung magiging response mo. O kasi 'di ba minsan tayong we have tendency din as people, as human as we are, na pag everything is okay, parang kaya natin, masosolve at masosolve natin. Pero bibigyan din tayo ni Lord ng mga challenges o yung mga bato sa life natin na kung kakayanin ba natin na merong season sa life natin na God allows yung mga season na yun para hindi para i-punish tayo, kung hindi, ma-remind tayo na He will carry us. And yun nga, without Him, we are nothing talaga. Yan yung ko din. Oo. Kaya And next natin, rock bottom often reveals what fills your heart. Ayan. So, ito sa akin, na-experience ko din siya during the time. And maraming time, I think, yung madaming makaka-relate dito, yung the cup theory. Yung pag na-shake ka daw sa life, doon mo malalaman kung anong feel ng heart mo. Kung ang lalabas doon anger, anxiety, or you're still at peace, lalabas ba doon yung faith mo. So, ako nagulat ako noon. Kasi, nung na-shake ako during the time sa buhay ko, nagulat ako na ganun katindi yung faith ko kay Papa. Kasi parang yung the usual, ang laman ng cup ko is anger, yung ma-anxiety ako sa life, or kaya gawin ko yung gusto ko. Yun, na sabi ko, ay, parang, ba't ganun, no? Parang nung na-shake ako sa life, instead of, magalit ako sa mundo, magsik ako ng answers, sigad yung sinik ko. Kaya nagawa yung reel na sabi ko, grabe yung faith na meron ako during that time. So, ikaw, may instance ba na sa life? Ako, oo. Diba kasi syempre, yun nga, sabi mo, kung ano yung whatever feels in your heart, yun yung lalabas sa life or sa mouth natin. And if we think na, yun, ganun din ako before, pag negative na din ako. Parang sasabayan ko yung mundo na negative. Pero, yun nga, na ko din, na pag na-change na ako it's really lang, parang blessed lang ko sa part na God filled me with people, group of people and circle na yung i-change yung mindset ko. Na itong mga circumstances na to is hindi to binigay ni Lord para ipahamak ka, but to grow more with Him. And the more na yun nga ko din na parang how can I pour out to other people if ako sa sarili ko, kulang ako. Parang hirap nun eh. Kasi parang it's easy for us na, mag-advise ka ng ganito, ganyan. Pero, ikaw ba? Kamusta ka ba sa sarili mo? And how's your relationship with the Lord? And for me, yun din yung ko na, if yung fruit ko, yung prutas ko sa loob, di ba meron yung fruit of the Holy Spirit, kung lahat ng prutas ko is bad, so parang around me, baka ako din magiging din ako sa ibang tao. Parang magiging bad influence din ako sa kanila. And if meron akong standard, meron akong boundaries na I have the Lord and whatever circumstances or challenges na dadating is makakayanan and it will overflow in my life if ever yung mga word ni Lord ang ipapadaloy ko sa
sarili ko, sa heart ko, sa mind ko, I know it will overflow kahit na hindi ko na i-explain sa ibang tao. Mas mag-overflow yung love, joy, peace, Oo. gentleness natin. Kasi yun yung fruit mo. Oo, yung Yun. truth. For dun sa iba, parang dun na sa hindi alam yung fruit. So, dun siya naka-base din talaga sa Bible. Na parang dun mo madi-differentiate yung isang tao. Kung ano yung fruit niya sa buhay niya. Oo. And I think somehow connected siya dun sa cup theory na yun nga yung laman ng cup niya. Yun yung fruit na meron siya. Na kumbaga, meron siyang Galatians siya, 'di ba? Yung love, joy, peace, yan, self-control. Na yun yung meron tayo, 'di ba? Na the Holy Spirit, yun yung nag-aalaw na magkaroon tayo nun as we seek the Lord. Na ang galing lang kasi nga, kumbaga, when you come in that journey with Papa God, hindi ka niya hahayaang mag-isa. Talagang like ako, pinorso ko si Papa God sa life ko. Dumating si Gludane din si Sis Gludane sa life ko na sobrang thankful ko na yun nga, parang God has His ways para tulungan tayo. So yan, yung rock bottom, I think, lahat naman tayo dumadaan doon. May iba-ibang season, iba-ibang rock bottom. Hindi siya yung pag dumaan ka ng isa, yun na siya. So ako, ang dami ko rin pinagdaanan. Pero yun nga, siguro yun lang part na yun ng buhay ko. Sobrang happy ko lang kasi, kumbaga, iba na yung perspective ko sa life compare before. Na kumbaga, doon na nag-start si Papa God na i-grow pa ako more sa kanya. 'Di ba? Na yun, na sana tayo din when it comes sa mga rock bottoms natin, huwag tayong matakot. 'Di ba? Na dahil yun nga, hindi naman kayo lang yung dumadaan and siya sana yung masik natin sa buhay natin when it comes to those rock bottoms. Saka ako din, ma-share ko lang na through that rock bottoms, God is teaching us to be more prayerful. Tapos, the more na yung mas grabe yung challenges and trials, mas lalo tayong didikdik talaga sa word ni Lord. And through prayer talaga, and yung presence ni Lord, dun dun yung faith begins, come out sa sarili natin. And yan, ako din, I'm still talaga, learning sa inside me din. And yan din, kasi it's easy, di ba, for us, yun nga, kung parang galing lang ng illustration yung cup theory na, if it's okay kasi, if may mga bagay na hindi okay, it's easily for us na maging anxious sa mga bagay-bagay. Pero if we pour out ourselves sa presence ni Lord, parang, alam mo yun, nandun yung peace, nandun yung parang, alam mo yun, i-comfort ka ni Lord, na He is caring and loving for us. And yun talaga, ang talaga is not to harm us, but to give a hope, di ba, on a future. Yun, parang sarap yun na din yun. And I think these rock bottoms na pag na-experience natin, yun nga, parang I think invitation din siya ni Papa God for us to slow down in life. Na yun nga, maging mas prayerful tayo, mas isik natin siya. Fixing your eyes. Oo, sa Kanya. At saka yun, magnilay tayo sa Kanya na parang, ano yung sinasabi sa akin? Ano kaya tuturo sa akin? Kasi ako nga, yun, before, pag nadating din ako sa mga rock bottoms ng buhay ko, hindi ko siya hinaharap. Oo, tatakbuhan mo. Tinatakbuhan ko siya kung ano nung ginagawa ko. I seek for answers. Tatakpan ko siya, iba-band-aid ko siya na minsan pala no, parang God or the best thing to do is that in life, kumbaga yun nga, you slow down, you sit down. Kasi yun nga, I think yung tao din kasi, they want fast pace. Yung the more busy you are, the busier you are, kumbaga, mas productive ka, mas successful ka, kumbaga, feeling natin we're doing the good, tama tayo. Pag ganun. Parang okay yung life natin if ever na meron tayong pera, may mga resources tayo. Pero pag pala, kahit na ano pa yung wealth mo, ano pa yung yaman mo, if wala si Lord dun sa heart mo, parang lahat nun still empty pa din. Yeah. Ako din, ko din siya sa life ko. Kasi yun nga, before, sabi ko nga, feeling ko yung mundo yung mag-feel sa heart ko na siguro pag na-achieve ko to, okay na. Tapos, yun nga, na-mention ko din yun sa mga D-group namin na hindi pala. Kasi sabi ko, ba't ganun? Parang, okay, lumabas ako, bumili ako nito, kumain ako nito, narating ko to. Bakit
hindi pa din. Parang Parang kulang pa wala din. pa din. Parang Oo. uuwi pa rin ako ng bahay. It's just the same. Oo. 'Di ba? Compare ngayon ha. Kasi ngayon, doon ko makikita yung difference na minsan wala naman talagang nangyayari. Pero yung joy, Nandoon. na yung joy, yung peace naroon. Ako 'Di ba? din, kasi di ba nga, yun ako as born as Christian ako, share ko lang din. Tapos, dito pagdating ko papunta ng Japan, sinabi ko talaga na dapat may ministry ako, may church ako dito, pero inallow din ni Lord na magkaroon ng pandemic, walang church, and na-feel ko na ang hirap pala na malayo sa Kanya. Kasi yung focus ko, imbis yung papunta ako, fixing my eyes on Him, naliko ako. Nandun ako sa work, sa income, magbayad ng utang, ng mga responsibility sa Pinas. Tapos nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. Parang nandun na yung ano ko, mindset ko, nandun na sa lahat ng dapat kong gawin. Plus, at the same time, may gusto ko na maging magandang buhay ba, yung ganun. So, parang nakalimutan ko yung sarili ko na dapat pala kasama ko si Lord sa life na yun. And for 3 years, parang hindi naman nalayo kay Lord, pero yung bang spiritually dried. And yun din yung ano ko na parang way ko na parang kahit ano pala, may pera. Oo nga, may income tayo dito sa abroad, nakakapadala tayo, nakakakain. Yun nga, sabi mo, nakakakain tayo. Pero pag wala dun si Lord sa life, parang kulang pa din. Oo. Tapos madali magkaroon ng problema. Oo. Kasi, kumbaga, distance ka sa kanya, iba yung response mo sa life. I think yun yung isang mahirap din when you are in abroad. Yun nga din yung na-mention ko na. Dito kasi, syempre, mahirap yung life namin. Nagtatrabaho kami, trabaho, bahay, ganyan. Iba yung may language barrier. Tapos, I think, ewan ko ha, pero para sa akin, minsan question ko na, am I really living? Kasi kumbaga, may bubble ako eh. Kumbaga yung, like ako, wala pa naman akong family. Pero kumbaga yung responsibility ko dun sa family ko sa Pilipinas, limited. Oo. Kasi wala naman silang access sa akin, hindi ko naman din sila mapupuntahan doon or ano. Kung ano lang ano nila sa akin, 'di ba? Kumbaga LDR kami. Yun, nasabi ko, ang hirap din kasi nga, iba talaga pagka na-experience mo yung life, kung paano ka magre-response. Like ako, pag uuwi ako ng Pilipinas, like yung last time, iniisip ko na, paano ko kaya ako dun sa faith steady na yun? Kasi iba na pag nandun ka sa tunay na mundo. Dito kasi ang dali. I have, syempre, more time to read the Bible. 'Di ba? Mas may time talaga ako kay Lord kasi wala naman akong responsibility. Yung mga kaibigan ko nasa Pilipinas. 'Di ba? Hindi ka distracted. Oo, yung responsibility ko nga sa family ko, limited lang. Kumbaga magpapadala ka lang or minsan kakausapin mo sila. Pero hindi yung abruptly ano sila, 'di ba? So yun, I think yun lang din yung may perks yung sa abroad pero mahirap din talaga lalo na in growing your faith with the Lord kasi limited like dito, yung churches, mahirap. Tapos minsan may like yung iba kasi Catholic ganyan, iba yung language ganyan. So pero yun nga, alam nyo parang for me ha, God is good lang talaga kasi sinong mag-iisip na makakahanap ako ng church dito. So parang in my itong third year ko, 'di ba? Pero yun nga, ang laking bagay na may community ka din dito talaga. Oo, parang grabe lang din ka-amazing ni Lord, no? To parang ni-orchestrate niya talaga tayo lahat. Kasi, di ba hindi tayo magkakilala lahat di ba? Hindi. Tapos, magkakaroon ka, pwede ka kasi pag nandito ka na sa abroad, pwede ka nang mag-go with your life. Talaga, kung ano yung gusto mong life, ay, walang namang mag-check sa akin. Wala. Diba? At saka, ikaw lang sa sarili mo. Kaya talagang sa totoo lang, madali din talaga. Choices ka dito. May choices, tapos madali kang mawala din talaga sa faith mo. Kahit pa, yan nga, si Glodane, parang si Sis Glodane sa Pilipinas. Kumbaga, very active siya sa church. Pero somehow, nung nandito siya, medyo na-shake pa rin. Na-focus na sa inyo. Kasi nga, yun nga, I think yun din naman yung number one focus din talaga pag nasa abroad ka. Income talaga. So parang side hustle mo na lang yung pero yung pala siya talaga dapat yung center ng life mo. Napatabi na si Lord. Saka ka na lang mo na Lord Oo. Na parang, yun nga, I think most of us ganun naman talaga. Pero do it with the Lord. Kasi nga, like ako sabi ko nga, pagod ako dati. Nung wala si Papa God. Kasi nga, I do it my way. Siya naman pala yung gagawa. Saka diba? laging may kulang pag wala talaga si Lord.
hindi ka talaga, yun nga, Mm-mm. parang pag lumingon ka, ay for me ha, kunyari kahit ang dami mong mapuntahan, ang dami mong mabili, ang dami mong makainan, lahat tayo at the end of the year, maglulook back lang tayo sa isang taon. Tapos hindi ka naman na makakabalik doon kasi it's all in the past. Tapos yun nga, I think yun yung nangyayari na yung high, low na, yun lang yung hinahanap mo, yun lang yung sinisik mo sa buhay mo na lagi kang tataas, tataas. Kasi nga, kumbaga, hindi nga kay Lord nakadepend. Oo. Nakadepend ka sa circumstance mo, Sa mga resources. sa resources na meron ka na fleeting. Kumbaga, hindi mo talaga siya mapapangako na forever okay kasi isang snap lang pwedeng, Tunin. pwedeng mawala. So, ano na, malungkot ka na. Pero ano naman yung response mo? Ano na naman yung heart mo pag kukunin na naman yun ni Lord? Oo, 'di ba? Eh kung na kay Lord ka, anumang circumstance, nasa taas ka man, nasa baba, nasa gitna. Secured ka. Oo. Tsaka yung emotions mo iba. Oo. Iba talaga yung peace na yun, Oo. 'di ba? Kaya yan. Simple kwento ko lang din na kung paano nag-move si God sa buhay namin. Like, oo. Kasi for me talaga, sinabi to ni Sis Shena na parang, kumbaga, kung paano tayo hanapan ni Lord ng kapareha. Ganun din siya in making our friends, our group, ganyan. Kasi ako noon, yun nga, I started seeking the Lord for almost a year. I'm reading the Bible na. Pero talagang iniisip ko na parang ang sarap sigurong magkaroon ng community. Kasi noon, nanonood na rin ako ng service ng CCF through online. Tapos nababanggit yung D-group. Sabi ko, sana papagad one day. Tapos nagre-resist pa always. Oo, sana papagad one day, ganyan. Tapos, ang tagal din. Parang siguro 6 months since I was praying that. Pero may tamang timing. Nakita ko siya sa TikTok. Nagsishare siya ng mga word ni Papa God, ganyan. Tapos, Light and Stillness, diba? Yun yung name niya sa TikTok. Nakala ko nasa Pilipinas siya. Tapos, na one day, siguro December yun, naglagay siya na parang she's seeking for magiging part ng only group niya. So, parang sabi ko, uy, sakto. Pero hindi ko naisip na CCF. Kasi ang dami namang churches eh. So, minessage ko siya na interested ako, ganyan. Tapos, nagkataon na, nandito siya sa Osaka. Tapos, CCF yung church niya. Sabi ko, grabe lang talaga si Papa God. Parang sinong mag-iisip na yung pwede naman kasing D-group sa Pinas. Oo. Pwede rin sa iba. Ibang church. Ibang lugar, ibang church. Pero hindi, dito siya sa Osaka. Tapos, CCF yung church na ang galing lang talaga ni Papa God. Ganun kami nag-meet. Tapos yun, ako din, grabe talaga din, 'di ba, si Lord, yun nga, yun yung senior ni Sis Camille na paano kami nagkakilala. And it's amazing na sino ba mag-aakala na magkakakilala kami through that, ako din kasi, 'di ba, sabi ko nga, na-share ko din sa kanila na nag-ano din ako, parang nag-pray lang din ako, nag-pray ako. 2025, nisali ko yun sa declaration ko na magkakaroon ako ng own D group na will help me to grow more with Christ din talaga. Kasi parang, actually, ako yung tipo na ayoko mag-share. Parang lagi kong dinidistance na, parang for me, pag nag-share ka kasi ng word of God, dapat magaling ka sa Bible. Tapos parang feel ko pang pastoral na yung mga hindi ako ganun. Lagi kong nire-resist yung sarili ko na, yung nililimit ko yung kakayanan ko. And grabe lang ka-amazing ni Lord to able us sa mga bagay na akala natin hindi natin kaya. And yun, through that na ako nag-share lang din ako dun sa yun nga, sa Light and Stillness. Tapos, nakilala ko si Sis Camille. And parang grabe lang ka-amazing ni Lord. Kasi nga yung prayer ko na, Lord, bigyan mo ako ng someone na yung eager to know you. Kasi, yun nga, hindi lang ako yung as leader ang makaka-learn, magtuturo. Hindi ako din, yung makaka-learn din ako through life sa mga testimony ninyo, testimony ng ibang tao. Kasi ang sarap makinig ng mga testimony ng iba, how God mold them, how God shaped them. Parang yung mga testimony nila na talaga na-encounter nila si Lord. Parang yun nga, kaya talaga, it's a divine talaga, connection ni Lord. Na mag-cross yung paths natin. Ang galing lang kasi
magkataka ka kung paano. Oo. Kasi hindi naman ako naghahanap. Hindi naman ako nag-chat. Wala naman akong ginawa. Pero si Papa God yung gumawa ng way na magkaroon ako ng, yan, kasama sa walk ko sa faith ko sa kanya. Maging part ako ng church. Kasi yun nga, before pinagpe-pray ko lang, tinatanong ko pa nga si Papa God. Sabi ko, Papa God, ba't ang tagal? Kasi sabi ko, kasi nung nag-start akong mag-walk kay Papa God, very bago sa akin. Noon lang ako nag-start mag-read ng Bible. Noon lang talaga lahat. So, minsan iniisip ko, tama kaya yung ginagawa ko? Same din with me. Kasi ganun din ako. Parang, yun nga, paano nga ako makakashare? Kung ako mismo may problema pa ako sa sarili ko, hindi naman ako yung, syempre, impatient din ako na pagkatao. Tapos meron din ako na hindi ko kaya mag-control. Emotional din ako. So, parang, siguro, prepare talaga tayo ni Lord. Na kung kailan lang talaga. Right Oo. timing talaga. Yun. Na sakto lang. As in, very sakto. Kaya ako sobrang happy ko din when I started 2026 kasi nag-start kami ng D-group, tapos yun, nag-start na akong maka-attend ng service dito sa sa Osaka. Na grabe lang move si Papa God. So from dun sa rock bottom ko before 2024, dun ako nag-start ng walk ko kay Papa God. Then talagang grabe the way he changed yung trajectory ng life ko. Grabe lang talaga. And yan, ngayon, magkasama kami. Oo. Tsaka yun, yung reel na shinare ko, it was June 29, 2024. So, hindi ko na inaisip, parang matagal na kasi siya, na mabubungkal ko pa pala siya and mai-share ko pa ng mas malalim sa inyo. 'Di ba? Na yun nga, kumbaga, na yung trust natin na lilipat din yung pahay na. Kasi, ang hirap nun yun nga, to be in your rock bottom na, yung alam mo na, yung, di ba gano'n, may mga instances sa buhay natin na, yung kunyari may announcement, may nangyari na alam mo na masalimuot yung mga sunod na mangyayari. Parang panghihinaan ka na, mawawalan ka na ng lakas ng loob. Kaso alam mo minsan, tayo kasi ang quick response natin is gawa natin ng paraan. 'Di ba? Pero paano kung ang sasabihin sa ni Papa God, be still and know that I am your God. Paano mo gagawin yun? Papa God, be still. Andun lang yung be still pag maganda yung nangyayari. Yung gusto natin in a rush always. Oo, at saka, gagawa natin ng paraan kasi nga alam mo na masakit mahihirapan ka along the way So ngayon pa lang, gagawan ko na ng paraan. Kaso, si Papa God, palabiro yan minsan, talaga sasabihin niya, be still. So, be still, walang gagawin. So talaga magpe-praise ka lang and worship. Ang hirap nga yung Papa God, masakit nga Tapos minsan, pipapawait ka pa ni Lord na sobrang tagal. Oo. Like, ito yung sa ibang Christian din nga, na minsan feeling natin or yung iba na pag nag-declare ka na ng life mo kay Papa God, madali na lahat. Hindi po talaga. Kasi ako, yun nga, nag-start ako ng walk sa kanya 2024. Pero, ako, na-feel ko yung I was isolated. Kasi wala pa naman nga akong kasama nun. Pero I choose to read the Bible every day. Na parang, I think, hindi naman sa tinetest kanya, pero kumbaga, pinapatibay kanya na talagang I choose, kumbaga, decision ko not to constantly seek Him. Kasi, yun nga ang daling mawala. Kasi, kunyari, wala nang nangyayari. Tapos na yung heightened ng emotions mo, naka-move on ka na dun sa mga naranasan mo, isisik mo pa rin siya. Kasi, ang dali na, hindi na ako magre-read ng Bible. Saka lalo na pag na-fail yung hindi na-answered yung prayer mo. Wala pa siyang answer. Yung tahimik lang siya. Parang, Papa God, sabi mo, pag Christian na ako, okay na to. Ganda lang din yung sinabi mo, di ba, na kung magpapatuloy ka pa rin. Kasi di ba, sabi nga dun sa Romans 8:28 na all things work together for our good. And hindi talaga siya all the time easy yung buhay natin. So parang, hindi easy, may mga challenges, may mga problems and trials tayo, pero in all things, diba, all together for good pa din naman. In the end of the day, it will turn into worship, into joy pa rin yung na yun. Tsaka iba talaga I think iba din talaga yung way ni Papa God. Kumbaga, sabi nga 'di ba sa Bible, never natin kayang mag-comprehend the way He comprehend. Kasi nga, iba yung, syempre, perfect God siya. 'Di ba? Na limited lang yung kaya nating isipin. 'Di ba? Na yun, minsan feeling natin negative or bakit ganun. Pero yun nga, minsan sa dulo mo or banda dun mo pa marirealize na tulad nito, 2 years mo pa na-realize na magpa-podcast ka pala ng ganito, di ba? Oo. Kasi, nung ginawa ko siya, wala lang, malungkot lang ako.
Pero yung pala, magagamit ko siya sa podcast. 'Di ba? After 2 years, 'di ba? 2 years. Mabubungkal ko pa pala siya. Mm-mm. Ayun. So, yeah. Let's go dun sa next natin na ito. May question tayo dito. Parang, yan. Have you ever reached a point where life completely broke you and instead of relying on yourself, you fixed your eyes on Jesus and trusted Him to lead you through? Ako na ang magsagot. Ako, oo, yes. Kasi 'di ba, yun yung nabuntis ako nung it's 2024 ng May nabuntis ako noon. Tapos it's from December 2023 nasa high peak na kami ng relationship namin kay Lord, parang nire-restore na ni Lord yung relationship namin, nakabalik na kami ng church, meron na din kami D-group, ganon, 2023 ng end of the year. Then, sunod ang blessing, answered prayer, gano'n. Tapos, ang visa ni Ryan, kasi SSW kami, di ba? So, pwede magka-baby, pero hindi namin madadala ang baby pag SSW. So, we prayed, Lord, bigyan mo kami ng visa. So, He gave us visa by, January. So, it's an answered prayer. Lord, gusto namin din ng baby. Tambal sana, Lord, sabi namin. So, He answered again. Tapos sabi namin, Lord, provision sa ganito. He answered lahat ng mga prayer request namin. He answered. And here comes na nabuntis ako. Ay, ito, praise God talaga, Lord, kasi nabuntis na ako finally. Tapos, yun pala, hindi namin alam, sa pagbuntis ko na yun, meron palang mga bato. Akala ko, smooth lang lahat. Kasi nandun na kami sa high na eh. Parang lahat na yun, nasa answered prayer na eh. Kasi yun din yung pagbalik namin kay Lord. So, parang ang galing lang, parang kami ni Lord na, grabe no, kung saan bumalik kami kay Lord, fully surrendered sa Kanya, lahat nun nasasagot. Eh, hindi pala lahat ganun. Hindi pala lahat okay. Nibigyan niya kami ng bato na magiging miscarriage kami. And yung miscarriage na yun, hindi kami prepared. Akala ko kasi pag nabuntis ka, okay na. Diretso Diretso na. So, yun, ni Lord na magiging broken kami. And doon din, sa point ako na completely broke ni talaga na parang, Lord, bakit ganito? I question Him talaga na, Lord, bakit ganito na? Nag-serve naman na kami, nagbalik na kami. Diba okay na lahat? Parang, diba na, smooth na lahat, na-answered mo na lahat. Bakit ganito? Yung ginawa, bakit kailangan namin magdaan sa ganitong ma-miscarriage kami na pwede naman hindi sana. Tapos smooth na ganon. Tapos yun, kami ni Lord na hindi rin namin in-expect na dadating pala kami sa point na may miscarriage kami. Kasi ang thinking ko sa pagbuntis is okay lahat. Tapos ngayon, na-broke na kami and parang ayoko makinig sa mga leaders namin. Parang yung mga sinishare ng iba, hindi ko tinatanggap. Ako, syempre, painful yun. Painful. Tapos parang sabi ko, parang ang dali lang sa'yo, bata ka pa naman. Hindi nyo naiintindihan yun. Parang naiinis ako, ay, bakit sabihin nila na bata? Kung bata ako, dapat hindi nangyari ito sa akin. Kaya always ako in denial sa sinasabi nila. Tapos parang hindi ko, yung gusto kong marinig is yung pili lang. Kasi I'm in pain. Kasi dapat intindihin niyo ako. Pero maraming tao, parang feel ko, yung mga tao is hindi nila ako naiintindihan. And ayun nga sabi ni Ryan, they are concerned lang, kaya nila nasasabi yun. Kasi parang they want to, yung parang ma-relief ako, ganyan. Pero, yun nga, during season na yun, kumbaga 99% wala na. Yung ko, parang, Lord, bakit ganito? Pero yung 1% is meron akong faith kay Lord na, Lord, sana may isa pa. Yun yung ko, na sana Lord may isa pa. And, yun nga, na-test talaga ni Lord yung faith namin that time. So, sabi ko nga, doesn't matter. We are covered by prayer and thankfully lang din. We are blessed na we are surrounded by Christian community na may mga D-group leaders kami, may D-group kami, may mentoring kami na they will remind us na meron pa ring joy despite sa mga sufferings. Tapos parang sabi ko nga, saan ka makakita ng joy dito sa sufferings na ito? Parang, di ba, mahirap yung ganun. Pero, lagi nila kaming, na-covered kami into prayer that time. So, parang yung mindset na iniisip namin, parang,
nandun yung emotion na ano ka, malulungkot ka, pero mas nagnibabaw yung faith namin doon. And sabi nga doon, sabi ko nga may note ako niyan na, he can move mountains, di ba? Si Lord naman makakamove ng mountains, and siya yung may control ng lahat sa miscarriage namin. And grabe lang ka-amazing ni Lord na we pray for a pregnancy, we pray for our visa, tapos ngayon, di ba, yun nga, wala na-raspa na ako, na-DNC na ako, and ika-twice nun, may baby pa pala. Oo. Yun. So, parang, meron pang isang baby. Tapos parang, di ba, Pero hindi nyo alam na twins. Hindi namin alam na twins. Kaya nyo lang nalaman. Kaya Pero yun in lang fairness, ngayon ko lang na parang he made you known na dalawa. Oo. Talagang hindi nagsabay Sabay. nung nawala. Oo. Kasi blood pa lang naman siya, di ba? Kasi nga, gusto niyang malaman, in-answer niya yung prayer. Oo, Kasi twins yung prayer mo. nasa na kami, tinawag na si Ryan kasi hindi kami nagkikita ni Ryan, di ba? So, tinawag na kami sa office with yung mga chief na ng doktor, mga matataas na lahat, president, kasi parang nagtaka sila, bakit pa may natira na imposible na may matitira pa. And parang grabe ng amazing ni Lord kasi nung sinabihan na kami, ay hindi talaga ito mabubuo, hindi to siya ma-okay na pregnancy. Pero ang namin nun ni Ryan, ang heart namin, twins. Parang yun ang kinapitan namin na parang, ay kambal, nasagot ni Lord. So parang hindi na namin alam kung okay ba siya, mabubuhay ba siya o hindi. Basta ang sa amin lang talaga is nasagot yung twins. Yun yung parang kumbaga, I think it's a top din napapagad na. Uy, andito ako, i-answer your prayer. Kaso, kumbaga, hindi pa muna. This sa akin. Oo. Parang ganito, yung antay lang kayo. Tapos parang, syempre, sino mag-aakala na may isa pa pala? And sabi ko, yun, the same time, yun na meron isang pa-baby. Tapos, pero after 2 weeks, nawala na naman ulit yung baby. Pero, yun nga, yung time na yun, I'm fixing my eyes on Him na Lord, itong pregnancy na ito is hindi sa amin, parang sa iyo ito. And, yun nga, ikaw nagdala sa amin nito, ikaw din yung lalabas sa amin nito. Yun yung yun naman yung heart ko ni after doon, sabi namin na, kasi parang I believe din na hindi ni Lord i-allow yung bagay na yun if hindi mo kaya. And yun nga sabi ko na, Lord, I know you can move mountain, you are in control for everything, you are fully in control. May mga bagay na hindi ko makokontrol, pero ikaw kaya mong kontrolin. And yun, tapos hanggang sana walan yung heartbeat yung baby ko. Tapos, yun na, parang yun na yung sabi ko na, Lord, habang ako lang isa, kasi kami lang dalawa ni Ryan talaga, wala kaming katulong ng ibang mga family. Yun yung mahirap dito. Mahirap abroad. Hindi ko alam sa ibang bansa, pero sa Japan kasi talaga, sa Pilipinas kasi may bantay. Dito wala. Kahit pag mga naka, mag-isa ka. Pwede ka lang may visiting hours. Pero mag-isa ka lang. Pag ipinasok ka dun, ikaw lang lahat. So, kaya hindi talaga madali yung pinagdaanan niya. Kasi syempre, na-lost yung baby. Tapos, hindi pa kami kasama ni Ryan. Mag-isa lang siya. As in, mag-isa lang siya sa ospital. Tapos may language barrier pa. Syempre, iba. Iba yung language. Mahirap pa din kahit marunong ka mag-Nihongo. Hindi pa rin yung talagang ganon. Lalo na pag mga, about mga medical, ganon. So, yun. Tapos, sabi ko dun sa nag-bleeding na naman ako sa bahay. Tapos, alam mo ang ginawa ko? Nag-worship na lang ako nun. Nagbi-bleeding ako. Ay, parang gabi ka, sweet talaga. It's between me and the Lord. And sabi ko, Lord, prepare me kung if ever wala na talagang heartbeat. It's time for me to, sabi ko sa kanya, let your will be done. Yung will mo yung mapiprevail. And if it's your will, I pray na i-prepare mo din ang heart namin. Ako, especially ako as emotional, na sabi ko, napagod na rin ako, Lord, so hold me to this situation na yung sa'yo talaga. And grabe lang kasi ka-amazing ni Lord na si Ryan nung una in denial siya eh. Kaya nga muntik na 'di ba si Ryan masagasaan kasi parang sobrang lutang niya pabalik na parang wala na talaga yung baby niya. Tapos parang wala na yung baby namin. Parang grabe, Lord. Parang roller coaster yung buhay parang namin. dalawang miscarriage. Oo, dalawang miscarriage. Magkabukod, hindi isang April to May. Ganun. So parang, tas every week, syempre, nawala yung bleeding, nawala yung baby. Second week, nagkaroon ng bahay ng baby. Tapos pagka third week, may heartbeat na. Tapos tapos na meron na naman
ano talaga ako, naglihi talaga ako. Yung na-experience ko yung buntis. Then second na naman, nawala na naman siya ng heartbeat. Parang, oh Lord, every week ba to? Ganito, yung parang, ano ba talaga? Yan ba talaga yung gusto mo? And yun nga, parang God teaches us to fix our eyes on Him, na He is fully in control. And yung faith talaga namin is, ano talaga, mas naging strong through that circumstances. And yun nga sabi ko na we are covered in prayer. We are parang covered kami in prayer, and walang gagawin si Lord na ipapahamak kami. And yun yung time na yun na we appreciate the Lord. And after nung pangalawang miscarriage, hindi na ganun kasakit. Parang nagpray na lang kami na thank you Lord for making us experience na ito pala yung yung buhay ng pregnancy, and yung faith na mabubuntis kami. Oo. Kasi hindi lahat ng nabubuntis. Oo. Tsaka ibinigay niya yung Binigay twins. niya lahat, Oo. Yung binigay niya yung prayer namin. Una, magkakabisa. Tapos, second is yung magkaka-twins. Tapos, ito pa, yung din, sabi namin, Lord, wala kaming pera. Hindi pala kami financially, Prepare. Akala namin, lang, parang kaya lang namin. Tapos, yun nga, pag out to ng hospital, yung exactong bill, nag-try na ako message sa mga kaibigan ko na, baka, if ever hindi kakasyahin yung pera namin, maghihiram kami sa inyo. And yun pala, wala pa ako nag-message sa kanila, nag-amot-amot na pala sila. And yung amot na yun, is yun din yung mismong bill namin. 13 lapad, so 130,000. Saktong-sakto. Sakto. Ang diba? binayaran lang namin is 200 yen. Ang idagdag namin, parang, amazing. Yung, alam mo na naman si Papa God, yung saktong-sakto lang. Kasi Oo. hindi mo malalaman na siya. Pag minsan, pag sobra-sobra. Pero pag yung sakto lang, ay grabe. Iba Sakto. talaga. Kaya sabi nun, kaya yun parang at peace kami at the end. So, yes, it's very painful experience, but yun dun mas napagtibay ni Lord yung namin, yung relationship. And through that, sunod-sunod na din na di na kami nag-focus sa circumstances. Parang, bakit pa kami, pag meron ng dumadating na problema, ang focus namin na kaya talaga ni Lord, control ang lahat. And yun nga, dun pa lang we see and taste how the Lord is good and how He provides. So, yun din, hanggang until now, parang mas lalo kami ngayon, lalo niya akong tinutulungan, tinuturuan, kinokorek sa mga heart na dapat talaga fully surrender sa Kanya. And iba yung fully surrendered with the Lord talaga. Iba. Oo. Like, yun nga, when you hit those rock bottoms, dun talaga eh. Kasi, Oo. andali naman, like, pag gantong normal natin, Oo. andali namang i-follow siya eh. Oo. Pero yung talagang may pinagdadaanan ka, or parang feeling mo iniwan ka niya, or pinabayaan ka niya, parang how can you fix your eyes on Him and trust Him na, ay, makakayanan ko to, makakabangon din. Ang hirap talaga. Ang daling sabihin pag wala ka doon. Oo, tsaka pwede yung bagay na yun, pwede yun yung makapapalayo sa'yo kay Lord. Oo. Kasi, Pwede kang magalit sa kanya pwede eh. kang magalit sa kanya. Pwede mo siyang i-question eh. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo inalaw yung ganito? Tapos parang magtatampo ka kay Lord. Pero iba pa rin yung you trust and you obey with the Lord na kasi meron talaga siyang plan for us. And yun nga, nawala yung baby namin. Pero nagka-visa naman ako. Nagka-working visa ako. And mas lalo na pa-secured yung mas na-secured yung pagstay ko dito sa Japan. So parang, okay, ito pala yung Lord. Oo, pwedeng inire-ready lang niya para mas madali, mas smooth pag dumating yung baby. Siguro, I think, God allowed that na hindi na siguro muna kami magkakababy. Kasi, yun nga, dahil through that circumstances, mas naging close kami with the Lord. Mas lalong grabe yung faith namin. Himold talaga ni Lord yung faith namin. Like, parang pinakababa talaga ng life namin ni Ryan. Doon niya ni-change into into joy, into worship, instead na mag-worry kami, into worship talaga sa Kanya. And yun, nabalik kami sa ministry. Grabe talaga, nagka-work, nagka-visa ako, tapos nagbalik kami sa ministry. Then, siguro, sabi ko nga, masaya na magkaroon ng baby, yes. And it's our prayer naman, di ba? Pero, siguro, i-allow din na hindi muna kasi, baka hindi, kung nagka-baby kami, baka wala kami sa church. Oo, siguro I think kwento mo lang din ngayon, parang siguro, He wants you, kayong dalawa, to find first your joy talaga sa Kanya. Kasi yun nga, minsan,
like sa akin, ganun din di ba? Parang feeling ko kasi, yun kasi yung mga epitome ng success sa mundo Magkaroon ka ng own family, ng anak mo, ng partner mo, ng money, ganyan. Oo. Kaso, minsan, feeling natin, nagiging idol na natin yung mga bagay na yun. Siyempre, hindi naman natin yun gustong gawin. Kaso, without knowing minsan, yun na yung nangyayari. Yun na yung nilalagay natin sa pedestal na hindi talaga si Papa God muna before anything else. 'Di ba na I think kinokorek muna niya yung heart natin. Inire-ready niya tayo to para tanggapin yung blessing. Kasi yun, minsan kasi, kumbaga, mali nga. Hindi naman dahil hindi dahil selfish Papa God, pero kasi we are meant na ganun, na siya muna. Kumbaga, syempre siya yung creator. He knows paano tayo best mag-work. And yun yung best na mag-work tayo, yung naka-center tayo sa kanya. Oo, tsaka hindi siya basta-basta madadali change yung yung situation agad Pero siguro God teaching me to change our on trusting on Him talaga na we can depend on Him, we can fully trust everything to Him talaga. Tsaka ang galing lang din, no? Kasi, syempre, that time, sobrang in pain ka. Kung isipin mo, kumbaga mawawasa ka na nun Pero si God, alam niya na kaya mo. Oo. Kasi, kaya ang inalaw niya di ba? Tsaka ang galing lang din ni Lord na binigyan niya kami ng mga people na makakasama namin sa journey na yun. Kasi kahit na malayo yung mga pamilya namin, pero alam mo yun na kahit feeling ko na dalawa lang kami ni Ryan, hindi Kasi we are surrounded by prayer and yun yung pinaka-the best na gift na bibigay ni Lord na we are surrounded by prayer na ipipray kami na Lord itong heart nila, tabayan mo sila kasi yung emotion nila. It's easy for us din may hila kami ng emotion namin. Pero through our family na sa D-group, sa family na nagpe-pray sa amin, mas lalo kaming, alam mo yun, parang nurture ni Lord. Yun di lang namin alam, pero someone pray for us na bigyan kami ng strength sa na yun, sa circumstances. Kaya din siguro na hindi kami basta-basta nakapadala sa emotion namin. Kaya ang ganda rin talaga ng may community. Kaya ako noon, yun yung dream ko noon. Kasi pag nakikita ko yun noon sa CCF, yung may mga D-group, yung parang, ang laki kasing bagay. For me sa akin, ang experience ko sa D-group is like, it's a tap on the back. Yes. Kunyari isang buong linggo. Safe place. Oo, kasi kumbaga you have your own world, yung buong linggong yun. Like kami nga, OFW, trabaho, bahay, ganyan. Yun lang yung ginagawa namin. Tapos syempre, minsan, hindi man sa lumalayo, medyo nagiging quiet ka kay Lord. Kasi nga, kumbaga yung usual na nagbabasa ng Bible, nagiging usual na siya. Pero pag nag-D-group ka, nagkumustahan kami, kamusta ka, ganyan. Parang alam mo, nandun naman, yung kumbaga parang mas na-energize ka. Yung faith mo. Kasi it's good to witness someone prayer, yung 'di ba from ganito nagpe-pray ako sa ganito, pa-pray ako kung pwede pa-pray ako ng ganito. Sa first nan waiting, 'di ba? Unanswered pa, pero after a month, 1 week, next month, tapos makikita mo yung you will become a witness doon sa hala nagpray yung Tsaka nakaka-confident like sa kanila, yung alam ko na pinagpe-pray din nila ako. 'Di ba? Kaya ang laking bagay talaga na may community ka. Kasi totoo, pag minsan, kumbaga, kahit sobrang devoted mo kay Papa God, may darating talaga yung point, minsan masishake ka mawawala ka ng konti. Pero sila yung tukod mo na, okay, hindi, pagpe-pray natin to. Kasi nakalagay naman yan sa Bible, di ba? Na parang yung praying people, more than one, talagang powerful yun. Na nalalabas mo yung sa loob sa heart mo. Na may mga makikinig sa'yo. 'Di ba? Ayun. Pero ngayon ko lang, ang ganda. Kasi nga, nung in-invite ko siya, hindi ko masyadong inisip yung what had happened to you. Pero yun nga, that's yung eyes fixed on faith steady. Na talagang, hindi basta yun. By faith lang talaga yun. Tsaka sabi ko nga, Lord, all in itong sa pregnancy namin, all in. Ikaw nagbigay nito, ikaw din lalabas. Kaya, grabe lang ka-amazing na from miscarriage, tapos ni-answered niya yung relationship, ni-mold niya ni-change niya yung namin, yung character namin, yung heart namin, mas lalong mag-depend sa kanya, mag-fix talaga kay Lord, and fully surrendered, and the same time, maka-happy lang na all in talaga, kasi sino bang mag-aakala na pati yung provision na ibibigay ni Lord. Parang we are well provided, so sino pa kami para
magtampo kay Lord, di ba? Oo. Yun nga, yung parang minsan kasi, nakatuon lang tayo dun sa problema. Hindi natin nakikita, grabe na pala yung in-answer niya. Yung Diba? ano pa lang, bigay niya ng mga tao na magpipray sa iyo. Diba? Diba? Talagang pag minsan yun nga, we focus our eyes on Him. Mm. I think yung isang best example niyan is yung kay Peter, yung pinalakad siya sa, yung bumaba siya ng boat. Kasi yun nga, di ba nung nakatingin siya kay Papa God, kay Jesus, hindi siya nalubog. Kaso nung tumingin na siya dun sa nangyayari sa paligid niya, dun siya lumubog. Kaya talagang mahalaga na we fix our eyes on Him. Hindi titigil yung storm sa paligid mo, pero yung heart mo, okay. Tsaka alam mo na magiging okay naman din talaga. Tsaka if you see sa circumstances, if nakafix yung eyes mo sa circumstances, sa people, they will fail you. Pero if kay Lord yung heart mo talaga, nandun lahat eh. All in yung makukuha mong, marireceive mo lahat yung provision, yung peace, yung comfort, yung parang niyakap ka ni Lord. Kasi I think siya lang din yung hindi nagbabago. Oo. Kasi kumbaga tayo sa loved ones natin, for whatever resources na meron tayo, hindi talaga natin mapapromise yun eh. Kasi yung inas na pwede yung nakawin, mawala sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay, minsan pwedeng, alam mo yun, magkamali, masaktan ka, pero si Papa God hindi. Alam mo na siya, yung isa na walang gusto kundi yung best para sa'yo. 'Di ba? Ang sarap na makapag-relay ka sa ganun eh. Kasi ang hirap talaga ng buhay. Like ako, sa lahat ng pinagdaanan ko, sinasabi ko yun, pagkausap ko yung sarili ko, nasabi ko, alam mo kung ako lang, kung wala si Papa God, wala na akong hope sa mundong to. Kasi, pag tinignan mo kung anong nangyayari sa paligid mo, mawalan ka ng gana. Parang, wala na, like, sa love. Parang isipin mo, kahit naman pala maging pure ka, magmahal ka ng totoo, pwedeng may mga tao na alam mo yun, hindi pahinog sa sarili nila na masaktan ka. Pero dahil alam ko na may Diyos, alam ko anything is possible. Parang yun, dun lang talaga. Pero kung dito lang ako, aasahan ko yung mundo. Uy, wala. Grabe, sobrang ang gulo-gulo ng mundo natin. Diba? We live in a broken world. Talagang, dadaan lang daw talaga tayo dito. He is preparing us dun sa talagang eternal in His kingdom. Ayan. So, pa-end na tayo. Ayan. So, yun. I think this is yung part na, yung hawak ang tiwala, nalilipat din ang pahina. So, yun. Na having a living hope in Him, trusting God even when nothing makes sense, and God can use both the positive and negative for good. So, yun. I think yun din. Kasi minsan, I think, when we think of answered prayers, good lang lagi. Like, paano kung iba yung answer niya sa'yo? Iba yung way ni Lord to teach you. Oo, kunyari, no, or wait nga yung sagot niya. Iisipin mo ba, yun ba yung answer mo, Papa God? Kasi minsan kasi feeling natin ang answer lagi is positive. Pero paano kung iba? Iba yung answer niya. 'Di ba? Na how we will trust in Him. I think that is yung kay Jeremiah 29:11. Na kasi very positive yung nila dun eh. Pero yung totoo during that time. Pero kung anihin mo kasi yung Jeremiah, hindi siya positive. Yung sunod na doon, hindi agad-agad eh. It's a 40 years, parang 40 years ata before pa na-answered yung Oo. Akala lang, kasi nga, isang verse lang yung alam. Pero hindi siya madali. Actually, that time is, yung nga dun is hindi yung, yung pagtitiis mo, na darating yun. But you need na magtiis muna. Before the answer. Na parang, are you willing? Ang willing kasi tayo minsan yung answer lang eh. 'Di ba? Pero yung process ba na yun na mag-aantay ka, magsasuffer ka muna, are you willing to go on that? Kasi yun yung, hindi naman kasi yung answer yung doon na may plano siya sa'yo and kasama mo siya. Parang siguro din yung living hope doesn't mean na yung life is always go sa yung gusto natin. So, it means din yung parang confidence natin because Jesus is alive talaga. And yun nga, na kahit na ang prayers natin madidelayed, we are secured, we have assurance na soon it will make sense talaga. And yun nga, yung story natin ngayon is hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hanggang binubuhay pa tayo. Oo. Mo na sa chapter na ganito, parang nabubuhay tayo, we have a chapter. Meron pang plano si Papa God sa atin. Kaya parang libro pala tayo, no? Oo, maging thankful talaga tayo na everyday ginigising pa niya tayo kasi pwede pang lumipat yung pahina. 'Di ba? Kaya talagang yun, live your life to the fullest, live your life for the Lord. Kasi nga, yun, doon naman talaga tayo meant.
And I think sa akin doon mo din talaga best mahahanap or magagawa yung buhay mo. Kasi sabi ko nga, hindi lang dahil ako, sinishare ko siya, hindi lang dahil nabasa ko siya, Mm. narinig ko sa D-group or narinig ko sa church. No, ginawa ko siya, tinry ko. Hindi talaga. Oo. Oo, tinry ko kasi, kumbaga before, si Papa God nasa side lang. Mm. Nagpe-pray ako. Pero ako yung master ng buhay ko. Ako yung gagawa ng paraan. Parang feeling ko, kasi hindi ko naman nakikita si Papa God eh. So feeling ko, ako yung gagawa. Oo. 'Di ba? Pero, yun nga, sabi ko, ba't ganun? Ang empty ko pa din, ang sad ko pa din. Parang ginawa ko na lahat. Oo. Nag-abroad na nga ako eh. 'Di ba? Kulang Sabi pa ko, din. kulang pa din. Parang, pero pag pinost mo sa social media, parang ang saya-saya. Oo. 'Di ba? Parang sasabihin ng mga tao, you're living your life. Pero Oo. alam ko sa sarili ko na Kulang pa. may lungkot, naiiyak Mm. ako minsan. Pero now, sabi ko nga, wala na akong pinaglalaban. Mas Oo. masaya ako. Oo. 'Di ba? Mas masaya ka. I think that is the living hope also na talagang ang hirap gawing buhay nung hope mo. Pagka, yun nga, idle, walang Oo. nangyayari, or kaya malungkot. Mm. Pero yun nga, yung hope mo is sa kanya. I think the best example din is yung resurrection. The Saturday, na wala siya. Kasi di ba wala naman talaga, namatay eh. Di ba? Saka we have hope talaga na we have a freedom. Kasi nga, He died on the cross for us. So, kaya nga meron tayong kaya nga meron tayong hope. And yung hope na yun, hindi kasi siya parang yung, gusto ko kasi Lord, ganito, gusto ko ganyan. Pero yung hope is trusting yung character ni Lord. Kung sino siya. Sino siya, na He will work for us talaga, na hindi tayo pababayaan. And He has a plan for us talaga, na best. And we should, lang talaga, trust the process. And talaga, faith. Yung surrender and obedience mo talaga sa kanya. Kasi, I think God can, kumbaga, si Papa God talaga yung intervene sa buhay mo, pero magagawa niya lang yun kung magsasurrender ka sa kanya. Kasi kung pumapalag ka, hindi. Meron din naman siya ituturo sa iyo na Oo, hanggang bitawan mo na na. hanggat hindi ka matututo pa ulit-ulit. Tapos diba may tendency pa naman tayo as people na parang, Lord, bakit na ganito na naman? Parang lagi natin siya sinisisi. Pero, yun pala sa atin pala yung may tinuturo siya. May tinuturo siya sa atin na ano. Pero yun talaga, minsan lang nakakatakot niya mag-surrender, nakakatakot mag-obey. Unknown kasi wala siya sasabihin. Sabi niya lang mag-surrender ka. At saka iba yung gagawin mo. Kumbaga, talaga siya yung maliit na daan, makitid na daan kasi yung andaling gawin ng buhay mag-isa eh. 'Di ba yung masaya lang. Pero yung kita mo na konti lang yung dumadaan tapos ang pangit ng daan. Hindi ka talaga dadaan pero wala, ganun talaga mag-work si Papa God. 'Di ba? And siguro sa akin yung pinaka gusto ko lang ding is that yung puso talaga yung binabago niya. Kaya hindi mo siya pwedeng dayain. Pwede kang maging charitable na hindi naman bukal sa puso mo. Pwede kang mag-podcast, hindi ka naman din talaga. Totoo. Pero hindi mo pwedeng dayain. Kasi kita niya yung puso mo. Oo. Ko lang din, dagdag ko yung sabi ko sa iyo about sa Hebrews 12 to 12 Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such a great clouds of witnesses, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So parang naano ko lang dito na hindi talaga pare-pareho yung journey natin, 'di ba? Pero iisa lang yung goal natin is to keep following on Jesus talaga. And 'di ba, sabi din sa verse na yun, parang sinabi doon na throw out everything na ano yung nakakahinder sa iyo. So ano ba yung mga nakakahinder sa atin, which is disappointment, yung worry natin, yung fear natin, and the same time meron tayong pride, bitterness, yung ano ba, or mga time na naging tayo ng approval sa mga tao. Kasi, di ba, may tendency tayo, we live in palagi ng approval ng tao na dapat okay tayo, ganyan. Tapos, lagi yung, natin, dala-dala. So, mas mahirap tumakbo sa race na yung si Lord nang nagbigay. Pero, kung susunod tayo dun sa fixing our eyes kay Jesus, hindi sa problema, hindi rin sa failures, or hindi din sa ibang tao, kundi kay Jesus. Kasi, di ba nga nakasulat doon na siya yung author and perfecter ng faith natin. So, siya ang nagsisimula ng faith natin. At siya rin ang
magpapatuloy na sasamahan niya tayo para paano tayo mag-grow din as a Christian. So, yun lang. Maganda yung parang ganda lang ng verse na yun na it will remind us na sa Bible mismo na talaga tayo, fix ng eyes. Hindi naman madali yung buhay. Pero, si Lord nga mismo, di ba, nag-endure siya sa cross. Para sa atin. Para sa atin. So, di natin alam na yung purpose ng na yun. Ngayon, hindi natin alam yung purpose. Pero, ang end pala nun is yung joy, di ba? Na meron tayo sa unahan. And, okay, in the end of the day, it make all sense. Basta binitawan mo lang yung mga bagay na nakakapahimbing sa iyo, sa kanya. Yun, 'di ba? Ang dami nating sharing. Pero yun, ang ganda lang din nga ng topic na yun. Kasi, yun, I think, a reminder din sa viewers natin na yun nga, kumbaga, ang dami kasi umiiwas dun sa mga ganyan. Yung mga nangyayari sa buhay, sa mga dagok ng buhay na, yun nga, instead of surrendering, iba pa yung gagawin nila, di ba? Ayun nga, paulit-ulit mo siyang may encounter hanggang hindi ka na-surrender. And yung life talaga, pag yan yung hinabol mo, ganyan talaga siya. Tsaka kasi di ba nandito tayo, hanggat buhay tayo, meron talaga hindi mawawala yung trials. Mag-e-end lang yan pag in-end na ni Papa God yung life mo. Pero yung trials talaga, nandyan yan forever. Oo. Na nag-exist ka. Kaya nga, ini-strengthen ka niya, hinuhubog ka niya na maging matibay ka sa kanya. Para whatever storm na dumating sa buhay mo, kakayanin mo na. Tsaka yun nga, kapag naka-fix kasi yung eyes natin din kay Jesus, dun yung natin, magiging steady ang faith natin. Diba? Yun sa fixing our eyes. Steady faith. Steady diba? faith. Oo. Ayan. So, diba? Bilis. Oo. We're done na. Oo. Sana may napulot sila sa ating konting discussion. So, yun. Kamusta naman ang experience mo? First time mo? First time ko. Ang ganda lang kasi parang wala lang, parang nag-share lang. Parang ganun pa rin. Same sa D-group natin, no sharing. Kasi ganun din yung sa D-group namin. Yung may mga question. Parang na-express mo kung ano sa heart mo. Ayun. So, thank you for allowing me na mag-join ka sa podcast na yan. And ayun, tinatanong ko lahat ng guest ko kung meron ka bang life verse or life quote. Ang verse ko talaga dati is Proverbs 3:4-5, yung trust with the Lord with all your heart. Pero ngayon, ang life verse ko is Colossians 3:23-24. So nakasulat doon na whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. It is the Lord Christ you are serving. Yun yung ko ngayon na parang in 2026, ito yung parang pinangawakan ko. Kasi before, I live in a life na lagi akong may approval sa others, parang sa resources ko, doon ako always nagpi-fix parang okay ako pag okay yung mga tao sa paligid ko. Pero, ngayon, parang this verse reminds me na yung purpose ko, hindi siya sa approval ng mga tao or sa mga plans na meron ako sa workplace ko, sa business ko. Hindi ako doon magde-depend kasi yun nga hindi sila yung master ko si Lord yung so whether I'm serving kahit sa church, yun nga sa business or pag-help sa someone na na may kailangan, so parang ko na I want to do everything as an act of worship kay Lord talaga. And I think naka-connect siya sa din sa pag-fix ng eyes with eyes fix, faith steady. So when our eyes fixing talaga kay Lord, yung motivation natin mag-change. Yung parang I no longer work for success but or sa people. I work because gusto ko makaglorify kay Lord. Iba pag ginawa mo para sa kanya, mahihiya ka na Tsaka lagi mo gagawin yung best mo. Oo, yung joy. Tsaka hindi na yung iisipin mo kayong isipin ng ibang tao sa akin. Tsaka kung sa tao kasi ako magtitingin, mafe-feel nila ako But if kay Lord ako magtitingin and alam ko naman na alam ni Lord yung heart ko, I know He will be there for me and He will strengthen me. And yun talaga na mas mataas yung confidence ko sa kanya.
And yun, bibigyan niya din ako ng joy sa pag-serve sa other people. And even na kahit yung ibang tao is parang, di ba, syempre, feel nila sa atin. Parang tayo may tendency na, ay, kailangan tama lahat ng ginagawa natin. Pero sometimes, di ba, may mga, lalo na dito sa Japan, di ba, meron tayo na gusto ng mga satcho natin, ng mga boss natin, gawin yung mga hindi mabuti. So, kailangan talaga pili. Oo, na parang if it doesn't glorify him, hindi yun yung gagawin mo kahit pa magkakapera ka doon, kahit pa kumbaga convenient siya, no? Kasi it doesn't glorify the Lord. Lord, tsaka I know my identity na kay Christ ka. Yun. So, yun. Napakaganda verse. Oo. Sana madami silang natutunan. And thank you. Thank you. Thank you din. For sure. So, yeah. Sana lahat tayo mabuhay according to His will kasi that's the best way we could live our life. Ayan. Keep our eyes fixing on talaga, eyes of the Lord. And having that steady faith. Wag sana when life shakes us, ang lumabas ay yung mga fruit of the Spirit. Yun yung maging response natin, diba? And be steady always na kahit na hindi easy yung life. Diba? Oo, yung hope pero natin nandun. Living God remain in us. Jesus is the same yesterday, today and ayun. Thank you. Diba? Bye. Diba?